guys! Welcome to my channel! Welcome for another episode of Simple Interview in Finland. So, kumusta guys? Ngayon ay meron na naman tayong makakasama. Let's welcome Jelay! Yeah! So, Jel. Wow! Okay, so, introduce yourself. Wow, Kero, it says nothing. Hello everyone! Ako pala si Jelay. Hello! Ngayon, isa akong lahi hoitaya or practical nurse dito sa Finland for more than 2 years now, magti 3 years this year. Yan pala yung next question ko, Yes. kung gaano ka katagal. So, 2 to 3 years na dyan? Magti 3 years ate, Magti 3 this years. year. Okay, Yeah. magti 3 years na Ay, this year. October pa eh. So, more than 2 years. Oo, Mm. 2 plus, gano'n. So, naka-adjust ka na dito sa Finland? Masasabi kong oo, naka-adjust na. Wow. Yes, yes naman. Ano yung nakatulong sa'yo para mag-adjust? Siguro ate, yung mga tao sa paligid ko, yung community natin. As in talaga. Kasi one of the factors din, pag may mga tanong, may matatanungan ka, may nahihingian ka ng mga advices, kahit papaano, nakatulong talaga. Correct people. Jel, ano yung mga hobbies mo or what makes you what cheers you up during this cold and dark season in Finland? Dati ate, pag winter na, medyo may sadness kasi bumababa na din yung energy. Pero kahit pa paano ngayon, dahil adjusted na ako, parang hindi na ako apektado ng weather. Okay. Pero pag hobbies, siguro ate, minsan pag may oras pumupunta sa gym, hindi lang halata, nagbabadminton with friends. Pero yung hobbies ko talagang na dito sa Finland, yung traveling talaga. Pag may time, I travel. Makakatulong sa'yo. Nahirapan ka ba dati na from yung adjustment mo from Saudi to Finland? Sobrang hirap ate kasi sa Saudi for 8 years nagtrabaho ako as neonatal ICU nurse. Siyempre mga babies, mga neonates yung kinikare ko doon. Tapos dito, adults na naman. Adults dito. Tapos doon, nurse ka. Dito, hindi ka sa hospital nagtatrabaho. Kaya grabe talaga yung adjustment. At sa una talaga, sobrang hirap. Ang hirap ko din tinanggap sa sarili ko yung adjustment. Kasi syempre nurse ako doon sa Saudi. Tapos dito, akala ko dati binaba ko yung sarili ko. Pero over time, dahil na-overcome ko, na-appreciate ko yung trabaho ko, parang okay na din. Ano yung struggle niyo nung first few months niyo dito sa Finland? Unemployed din kami ate for 3 months dito sa Finland. Sobrang hirap kasi parang everyday nagsisend ka ng mga emails, ng application online. Pero yung hinahanap kasi nilang qualifications is nakapag-aral ka ba dito sa Finland or meron ka ba yung kieli taito? Yung kieli taito mo, Yung language mo. Syempre hindi pa kami nakakapagsalita kaya sobrang hirap talagang maghanap. Akala ko dati mabilis lang kasi syempre RN ka na, pagpunta dito syempre may mga qualifications ka na din kahit papaano, pero iba pa din pala talaga kung meron kang Finnish language skills dito. Okay. So, paano mo na-overcome yun? Yung hirap nung first few months? First few months na wala kaming work ate, yung perang na-save ko from Saudi, naubos din talaga. Kasi 3 months din kaming nag-pay ng bahay, transportation, ng pagkain, lahat-lahat. Tapos wala kaming work. Hindi umiikot yung pera. Labas. Puro labas lahat. Kaya naubos din.
Pero, thankfully, after 3 months na nakahanap kami ng trabaho. Yun na. Mm-mm. Yun na yung nakatulong para. Nakatulong talaga. Kasi, para sa akin, hindi ka din talaga makakasurvive dito kung wala kang trabaho. Kasi sobrang mahal. Mahal talaga ng lahat. Ano yung struggle mo talaga nung first year? First year sa Finland? Yung language talaga ate. Kahit hanggang ngayon din naman, nagsastruggle pa rin. Siyempre kasi, para sa akin, mahirap talaga yung language dito. Kaya yun talaga yung una kong naging challenge dito. Second na lang yung weather. Tapos, syempre, mag-adjust ka sa bagong place, sa lugar. Pero first talaga is yung language. Pero naka-communicate ka naman na sa work. Kasi magka-workmate din kami ni Jel, guys. So, nakita ko ang galing din niya sa Finnish. Ano yung best method mo para mag-aral ng Finnish or para aralin yung Finnish? Ako ate, di ba meron kaming Swamin Kelly Oo. kursi sa school. Oo. Meron din sa work na binibigay yung workplace. Pero para sa akin ate, yung effective na naka-learn ako sa paggamit talaga ng language at sa pakikinig talaga. Naka-help din sa akin yung work buddy ko, si Irish. Na, Wow. Shout out! Shout out Irish! Yes! Na talaga ate, nung always kaming nagsasama sa work, nung bago pa lang ako, di ba meron pairing sa work? Oo. Pag pinapair ako sa kanya, Oo. nakikinig ako kung paano siya nakikipag-usap sa Okay. mga residents. Tapos, nakaka-help din na yung ginagamit niyang mga words is hindi ganun ka deep Oo. na makaya ko siyang i-catch up. Tapos, kung hindi ko na siya nakaka-catch up, tinatanong ko siya na paano mo in-explain yun? Siya din naman is open siya na i-explain sa akin. Kaya doon ako nakaka-learn talaga. Then eventually, over time, nakikipag-usap ako sa mga residents, sa mga kapwa ko nurses doon na in Finnish. Kahit sobrang hirap, nahihiya din ako. Pero mas na-appreciate ko minsan na kinokorek ako. Kaya doon ko talaga na-learn. Tapos nakaka-gain din ako ng confidence kahit papaano. Kasi kahit na mali naman yung sinasabi ko, yung sa workplace naman kasi natin, open sila. Kahit nagkakamali tayo, nandyan din sila na tinatry nilang i-explain yung tama sa atin. Parang yung napansin ko na strength mo din dyan. Yung parang hindi ka takot magkamali. Yung parang go lang na isalita mo yung gusto mo. Always Kaya akong parang- nagkakamali ate, pero doon ka matututo talaga, no? Oo. Yung magkuhan ka ng pagkakamali. Ay, parang yung uskal, parang okay lang sa'yo na magkamali. Yes. So, what is good in Finland? Yes. Ang daming bagay ate. Para sa akin, ang bansang to mismo, yung good. Hindi siya perfect ate. Hindi talaga rainbows and butterflies yung pag-stay dito talaga. Sobrang daming challenges. Pero yung opportunity na binigay ng bansang to sa akin, sa ibang tao, parang doon ko na-appreciate na this country helped me in ways na parang i-humble ko yung self ko, maging contented. Kasi dati pagpunta ko dito ate, akala ko parang baka doon ako yayaman. Parang ganon. Ang dami kong mga wants na gustong bilhin. Pero pag nandito ka na pala ate, i-humble ka talaga ng bansang to na hindi lang pala pera yung pinunta ko dito.
yung buhay na binigay ng bansang to. Mm-hmm. Kasi hindi ka lang pumunta dito para maging worker nila eh. Parang inaccept ka nila na maging residente ka nila dito. You work, you pay taxes, you live your life. Parang na-appreciate ko. Balikan ko nga, Jel, yung wow, formal. Yung sabi mo kasi kanina, yung parang mahirap, yung parang naging part ng struggle din yung from being a nurse, tapos from being a nurse in the hospital, tapos dito magiging license, magiging practical nurse ka. So, ano yung nakatulong sa'yo para i-con yun? Para i-accept yun? Yung mismong acceptance ko sa sarili ko, ate. Kasi talaga dati, denial talaga eh. Denial na parang, ano ba to? Totoo ba to? Parang, ano bang pinasok kong to? Na first few days ko sa work, nang dumating ako dito, nang start akong mag-work, sobrang, hindi ko talaga in-imagine na ganito pala yung trabaho. Pero over time, in-accept ko sa sarili ko na, okay, ito na yung trabaho ko ngayon. Okay. Dati nagbabargain pa ako nasabi ko, may choice naman akong pumunta sa ibang English country. Pwedeng-pwede talaga. Pero in-accept ko, in-embrace ko, tapos nag-adjust, konti-konti. Hanggat naging okay na, kahit papaano. Dati hindi ko pa masabi na practical nurse ako dito sa Finland eh. Pero ngayon talaga pag proud din na dito ako nagtatrabaho as practical nurse. Kasi aside from sa work mo, meron ka namang nagagawa after work. Parang may life ka. May life ka talaga. Kasi after work, pagtapos ng work, paglabas mo ng workplace, you do your own, thing na pwede kang gumala. Wala na talaga. Outside work, may buhay ka pa din. Okay. Ano naman ang hindi mo gusto dito sa Finland? Yung hindi ko gusto yung ang hirap ng language din talaga. As in talaga, bumabagsak din talaga ako sa language na yung struggle sa language. Pero, pikuhilya nga, di ba sabi nila na parang dahan-dahan, nalilearn din. Nalilearn. What can you say about Finnish people? Finnish people, masyado din silang reserve. Pero, at mahirap na makahanap ng kaibigan sa lahi nila. Pero pag yung may isa kang naging kaibigan, very truthful sa'yo and welcoming din. Best Finnish food? Paborito ko ate yung voisil mapula. Oh, me too! I like that. As in. Oo. Merienda. Sarap niya. Favorite Finnish word? Rakas. Oh, which is meaning of rock. Meaning of rock. Love. Okay. What makes you happy in the happiest country? What makes me happy? Ang lalim nun what makes me happy? Yung life na binigay ng country to sa akin. Talaga. Yung opportunities, yung trabaho, at also yung mga taong nakapaligid sa akin. Si Kate, na all. Wow! May shout out. Yes. Mga friends kayo, syempre. What makes you unhappy? Unhappy. In the happiest country? Ano nga ba? Siguro yung ano pa din, yung nagiging unhappy ako minsan kasi nafo-frustrate ako. Dahil nga sa language pa din. Na minsan may gusto mong ipagtanggol yung sarili mo, pero mas pinipili mong manahimik minsan kasi hirap ka sa language. Language pa din. Language. Yun talaga yung challenge dito sa Finland. May message ka ba or ano yung masasabi mo na lang sa mga
taong papunta dito sa Finland? Or may balak pumunta dito sa Finland? Siguro Kung meron. yung masasabi ko is, para sa akin, kung gusto mo yumaman in terms of money, Mm. para sa akin, parang dito, hindi ka makakabuo ng 1,000,000 sa isang taon or even after few years. Depende na lang din kung paano mo ano yung I-handle handle yung yun. pera mo. Pero dito kasi hindi din ganun kalaki yung pera. You pay taxes, malaki din yung tax, malaki yung rent, yung cost of living, especially dito sa Usima. Pero kung gusto mo naman ng peaceful life, yung contentment, na may life ka after mo mag-work, parang para sa akin, magandang ang bansang to. Okay. Kasi, na-earn ko sa sarili ko yung peace of mind, yung slow life. Slow life, Mm-mm. yes. Sobrang very laid back. Na hindi ka always nagmamadali. After work, makagawa ka pa ng mga hobbies mo, makaikot ka pa, ano ka pa. Tapos, the next day, mag-work ka. Parang continuous yung life, pero hindi ganun ka pagod. Okay. Ano naman yung life lesson or may gusto ka bang i-share na life lesson na realize mo lang nung nandito ka na sa Finland? Yung na-realize ko is parang as a working girly, na as a OFW, di ba parang we work outside of our comfort zone to like grind, earn money, and magpayaman. Pero na-realize ko dito, especially dito ako nag-work sa Finland, na parang hindi ka man mayaman in terms of financial, pero pag meron kang peace of mind at may job ka, then you learn how to be contented. Kaya dito, as in sobrang kontento ko, ate. Wow, Kahit pa that's paano. nice. Kontento. Wow. Hindi man malaki yung sinasahod ko ngayon talaga. As in, paycheck to paycheck din. Kasi syempre, nagpapadala ka sa Pilipinas, you pay your rent, insurance, lahat, groceries. Pero, ganun talaga eh. Parang naano ko sa sarili ko na dito kasi ako pumunta. I mean, this is the life na meron ako. Napinili ko. Kaya parang, sige, continue pa din. Continue pa din sa buhay kahit hindi siya perfect talaga. Hindi talaga perfect ang bansang to. Pero, depende na lang sa'yo kung yung acceptance mo at paano mo i-handle talaga yung life. Hindi naman natin i-invalidate yung mga tao na hirap talaga dito. Especially ngayon na sobrang yung unemployment dito is ang high ng rating natin sa unemployment. Pero let's pray that hopefully after few months or years na makakaahon din. Kakaahon din tayo at especially yung mga iba nating kababayan na naghahanap ng work dito, hopefully talaga na makahanap din sila ng ano nila, ng trabaho. So parang talaga contentment on the simplest things, di ba? Parang dito ganun yun. Yeah, so that's it. That's it, guys. Yun lang, guys. Thank you so much dyan Thank sa you, ate. pag-guest. Thank you so Thank you so much sa pag-share ng story mo. Sobrang marami. Ako din, na ano din ako doon na maraming mga bagay na hindi nabibili ng pera na meron tayo dito sa Finland. So,
yun. May gusto kang i-promote? Okay, so that's it guys for today, and thank you guys sa pag-support ng channel ko, and please continue supporting my channel guys. That's it, and remember guys, you only live once, so Enjoy life! God bless and